Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Social Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa loob ng isang oras ng pagtatalakay ng Torah portion ngayong hapong ito at kung saan patuloy po nating sinicelebrate at ino-observe ang araw ng Sabat, araw ng kapahingahan, kapiling ang Lord of the Sabbath, Yeshua HaMashiach. At patuloy po tayong inaanyayahan. Actually, lahat ng mga tao ay inaanyayahan ng Panginoon na mag-observe ng Sabat sapagkat ito ay para sa lahat. Kahit mga hayop ay nais niya na magpahinga. Mga hayop na ginagamit sa pagtatrabaho, kagaya ng kalabaw at mga iba pang mga work animal. At ganoon din po, tayong lahat ay patuloy na ah, magmuni-muni at basahin po natin ang Torah portion ngayon. At pwedeng mamaya na pakinggan muna natin yung portion summary natin and then yung pagtatalakay mamaya ni Brother Richard. Ayon po sa Mateo 11:28-30, kung saan ang Panginoon ay inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya, tayong mga napapagal kapag bibigyan niya tayo ng kapahingahan at pasanin daw natin ang kanyang pamatok at matuto tayo sa kanya sapagkat siya ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpungan natin ang kapahingahan ng ating kaluluwa. Kaluluwa. Okay, so ako po ang inyong lingkod si Sir Debbie Ferrello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Para po sa ating sa overview ng Torah portion natin ngayon ay tututok po tayo sa aklat ng Genesis chapter 44 verse 18 hanggang chapter 47 verse 27 na may pamagat na bayigas na ang ibig sabihin ay at siya ay lumapit. And he came near. Ang titulo na ito ay galing sa unang verse ng Torah portion natin ngayon na kung saan nagsasabi ito na dito mababasa natin, then Judah came near him. At si Judah ay lumapit sa kanya. Ang portion ay nagsimula sa dramatic unveiling ng tunay na identity ni Joseph bilang second in command sa Egypto, ang kanyang reconciliation with his brother at nag-proceed din na kinukwento din yung story para sa migration ng pamilya ni Jacob papuntang Egypt. Ito yung dahilan bakit sila napunta sa Egypt and the rest of the famine years. Ang Torah portion po ay pasimula din sa stage na kung saan ang mga brothers, ang mga kapatid ni Jacob o ni Joseph ay nakaranas na sila ay makulong. At ito ay para sa kadahilanan na nais palang tingnan natin ano mga dahilan, bakit sila pinakulong ni Joseph at bakit hindi agad ni-reveal ni Joseph ang kanyang identity sa kanyang mga kapatid. At remember, alalahanin po natin yung nakaraang istorya na kung saan siya ay hinulog sa bangin, sa balon, at siya ay napulot napulot at naibenta hanggang sa makarating siya sa Egypt at siya ay nakaranas ng mga naranasan niya doon ay pinatunayan niya na siya ay tunay na nakaangkla sa Torah ng Panginoon sapagkat hindi natin siya may pitahan ng pagkakamali o pagkakasala laban sa Torah. Okay. So, bago po tayo magpasimula, hiling natin si Brother Richard para sa opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muling binigay niyo po sa amin upang kami po ay muling makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo at maihayag ang inyong salita at mapag-usapan at pag-aralan ng inyong Parsha Bayigash, kung saan ay si Judah ay lumapit kay Joseph upang i-discuss ang kanilang apila
Panginoon, nawa ang inyong salita ay maunawaan at maihayag ng ayon sa inyong kalooban at ito ay maintindihan at maisabuhay ng bawat isa. Muli, binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Parsha Bayigash, no? Dito, wala kasi tayo last week, Sister Deb, ano? Oo. Oo, at meron lang inasikaso. Pero ang Parsha last week ay kung saan ay pumunta na nga sa Egypt ang mga kapatid ni Joseph dahil sa ang famine, ano? Ngayon, siyempre nakilala sila ni Joseph kasi 13 years lang naman na hindi sila nagkita. So, Mm, para 13. 13 years tapos nakita niya o sabi niya ito mga sinabi lang niya ng mga espiya ito, no? So nag-explain sila, hindi sila espiya. So hindi espiya kayo eh. Tinitingnan niyo yung kasi gusto niyang subukan, no? Kung mag-flare up ang temper ng mga kapatid niya. Dito makikita natin na may in previous parsha yung mga kapatid ni Joseph ay merong temper. Medyo ano sila eh, medyo aggressive. Not to mention kasi na may kakayanan silang makipaglaban, no? Katulad ni Judah, malakas si Judah masyado. Tapos yung mga iba niyang kapatid ay talaga mga mahuhusay na warrior, no? Pero tinitingnan niya kung ano ang mangyayari. So, eventually, sabi niya, ikulong ito sila. So, mga espiya ito, mga ito. So, nakulong sila for 3 days. Nakita niya hindi pumalag, hindi nakipag-away, hindi sila hindi rin nila dinigrade ang sarili nila na magmakaawa. Pero at the same time, hindi rin sila lumaban, no? So, nakulong sila 3 days para i-testing ni Joseph kung talagang nagbago ng mga kapatid niya. At after 3 days, sabi niya, God-fearer ako. Ayokong ikulong ko kayo lahat. Kasi gusto niya, i-keep niya yung mga kapatid niya, tapos isa lang ang pauwiin. So, parang mas marami yung warranty, parang guarantee, ano? Tapos naisip niya, hindi yata maganda yon. Sabi niya, God-fearer ako. Isa lang ang iwan, si Simeon lang. Ngayon, bakit si Simeon ang pinaiwan? Hindi clear ang ah, ah, ang Genesis. Pero pag binasa natin sa Book of Jasher, ah, si Simeon actually ang nag-bound kay Joseph, ano. So kaya binound din siya, tinali rin siya sa harap ng mga kapatid niya. So parang binabalik lang ni Joseph, parang pinaalala niya. May mga certain things na pinapaalala si Joseph sa kanyang mga kapatid. Nung nakulong, pinagbintangan ng hindi hindi tama, ganun din ang ginawa sa kanya. Nung binound siya, tinali siya, si Simeon mismo ang nagtali sa kanya. So, um, so ang ginawa, si Simeon din yung itinali. So, maaalala niya kung anong ginawa niya. Tapos, nung umuwi na yung mga kapatid niya, um, actually si Simeon pinakawalan din. Hindi talaga siya kinulong. Parang house arrest lang siya. Ayon sa Book of Jasher, inalagaan siya ng maayos. Pinakita lang, parang psychological ano lang, para maalala nila kung anong ginawa nila sa kay Joseph or hopefully maalala nila. Yun ang goal ni Joseph, no? So, nung bumalik sila, wala si Simeon. ah Tapos sabi niya, yun nga, kwento ng mga kapatid niya na ito ang mangyayari. So ngayon, nung kailangan na nila bumalik ulit, sabi nila, hindi kami makakabalik pag hindi namin isinama si Benjamin. Sabi ni Jacob, bakit nyo kasi binanggit pa na ayan tuloy. Sabi niya, pag may mangyari masama dyan, hindi ko kakayanin. Sabi niya, mamamatay ako ng sobrang lungkot. Ano? Ngayon, sabi ni Ruben, kung gusto mo, pag hindi nakabalik si Benjamin, patayin mo yung dalawang anak ko. Hindi naman gagawin ni Jacob yun. Di ba? So, sa madaling salita, hindi sila bumalik. Inantay nilang maubos muna. Hindi na nila nabalikan si Simeon. Nung time na kailangan na bumalik,
sinabi niya, o bumalik na kayo ron para makakuha ulit ng bagong supply. Sabi nila, hindi nga kami pababalikin nang hindi namin kasama si Benjamin, yung bunso. Ngayon, sabi ni Judah, ako mismo ang nagagaranti sa kanya. So si Judah yung naggaranti na. Sabi niya, kung may mangyari kay Benjamin, siya ang liable. Um, Gusto kong i-explain bakit naging ganyan ang situation. Kasi kung maalala natin sa mga nakapagbasa na ng passage na ito, si Judah actually may idea na ibenta si Joseph. Siyang may ideya eh. Um, Sabi niya, ano naman magagawa natin kung papatay natin ng kapatid natin, walang mangyayari. Ang maigi pa, ibenta na lang natin sa iba. Para kung may mangyari man sa kanya, kumbaga hugas kamay sila. Um, pero intindihin natin kung ano ang situation during the time. Si Joseph, nung binenta siya ng ganun, ay 17 years old lang siya. No? Si Judah ay 21. 4 years ang gap nila eh. So talagang mga medyo ano pa, kumbaga medyo sabihin na natin hindi pa matured ang mga pag-iisip ano. Kaya nga later on um, talagang sising-sisi sila sa ginawa nila no. Pero anyways, makikita natin dito na si Judah ngayon ang naging guarantor. Nung nag-guarantor na si Judah, um, then doon lang pumayag si Jacob. Sabi niya kung mawawala sa akin ang mga anak ko, mawawala sa akin. Parang nag-give up na siya. Parang kumbaga hindi parang he rested his case. Parang ganon. Hindi na siya nakikipagtalo sa kapalaran niya, no. So 'yun, pinadala at ganun nga nangyari nung nakita pinalabas si Simeon. Ngayon makikita natin dito ang honesty ng mga kapatid niya. Kasi sinabi nila dun sa katiwala ni Joseph na yung mga pinambayad namin ay nakita rin namin sa ano namin sa sako. So naging honest sila. Kasi kumbaga ayaw nga nila na may dishonesty. So um, sinabi nila ito yung bayad pero sabi nung ano katiwala, hindi, natanggap ko yung bayad ninyo. So yan binilik sa inyo ng inyong Panginoon. Sabi. So huwag kayong mag-alala. Natanggap namin yung bayad ninyo. So ayun nga, so pumunta sila, nakita nila si Simeon okay. Hindi binanggit sa Book of Genesis pero mas detailed sa Book of Joshua na kung saan ay okay siya. Okay na okay si Simeon. Inalagaan siya ng maigi. Hindi siya trinato na prisoner. So again, pinakain sila, inarrange sila ng base sa pinakamatanda hanggang bata, no? At nagulat sila na gano'n, ano? So ngayon nung sinabi niya, ito na ba yung kapatid ninyo na bunso? Sabi niya, oh, ito na nga, sabi niya. So ngayon si Joseph hindi niya kakayanin, umalis at nag-iiyak kasi talagang gusto man niyang yakapin, hindi pa muna. Medyo ano ito masyadong emotional itong passage dito eh. So ilang beses umiyak dito si Joseph, tapos bumalik na naman siya, inayos niya yung sarili niya. Tapos sinabi nga niya, okay, ngayon pinaghanda niya, pinakain niya lahat. Nakita niya, gulat siya dahil yung mas maraming pagkain si Benjamin, mas asikasong asikaso. Tapos nung uwian na, binigyan pa siya ng mga extra na damit, extra na mga pinadala ni Joseph, ano. So ngayon, lahat na sila pinauwi, pero may ginawa si Joseph. Inilagay niya yung kanyang cup sa sa bag ni Benjamin. Ayun, nung umalis na, nakita nila, hinabol sila.
Sabi ni Joseph, habulin nyo, nawawala yung cup ko. Di nung dumating sila ron, sabi niya, "O bakit naman ninakawan niyo pa yung ang ganda na ng pakita sa inyo, ninakawan." Sabi niya, hindi kami magnanakaw. Sabi niya, kung sino ang makitaan ng na yon, ng cup na yon, ay mamamatay at kami lahat ay magiging alipin niyo. Ganon sila ka 100% na hindi sila talaga nagnakaw. Alam nilang hindi Alam sila nila, nangungulit. oo. Ngayon, nung binuksan isa-isa mula kay Ruben, pagdating kay Benjamin, ayun, ando dun nga yung yung cup. So talagang nag-ano sila nanlumo sila. Ano ba naman itong nangyayari sa atin? Ng kamalasan. Parang bakit nangyayari ito? So ngayon, naalala nila ito na yata ang parusa sa atin dahil sa ginawa natin sa kapatid natin na si Joseph. So makikita natin for 13 years, actually more than 13 years nag-suffer si Joseph, tapos plus 7 years, so 20. 22 years na may 2 years na nag na may famine. So ibig sabihin 22 years na silang hindi nagkikita, no? So yan ang total na nila. Mm. Um Ngayon, sabi nila, talagang nagsasuffer tayo. Ito na yung parusa, ito na talaga yung parusa sa atin. Kaya nangyayari ito. So, ayun, kinonfront sila ni Joseph. Sabi niya, bakit naman ganon? Bakit nyo ginawa yung ginawa ninyo? Hindi nyo ba alam na kaya kong malaman ang ginagawa ninyo sa sa posisyon kong ito, sabi niya. Wala silang masabi dahil caught in the act eh. Pati yung mga bayad nila doon din. So, pero hindi ginawang issue yung bayad. Yung cup. Tapos sabi niya, sige, maiwan dito yung kung sino yung siya yung magiging alipin ko. Um, Hindi na pumayag si Judah. Sabi ni Judah, eto na yung simula ng parsya. Sabi niya, lumapit na siya. Sabi niya, nung tinanong mo kami, sinabi namin with all honesty kung ano yung sitwasyon namin. Kung ilan kami magkakapatid, yung ilan ng magulang namin, ang tatay namin, sinabi namin sa iyo, wala kaming itinago. At yun nga, itong si Benjamin ay anak ng tatay ko sa pagkamatanda na siya. Yung sa asawa niya na namatay na rin. Ngayon yung kapatid niya, dalawa lang sila magkapatid, namatay na rin yun. Hindi nila sinabi kung paano namatay. Basta sinabi Mm. lang nila na namatay. Um, Kaya sabi niya, hindi hindi ko matatanggap na mamamatay yung ama namin dahil sa hindi namin maiuwi ang Oo. aming Mas kapatid. mawawala pa yung bunso. Sabi niya, malayo pa lang pag nakita niya na wala si Benjamin, wala yung bunso namin, mamamatay siya, sabi niya. Hindi niya kakayanin yun. So, hindi ko kaya yun. Ako na lang ang iiwan mo, maging alipin. Sila lahat pauwiin mo. Kasi kasalanan ko ito. Remember, idea niya yung pagbenta kay Joseph. Mm. So, Parang yun ang clue ron. inalay niya yung sarili Yun niya. yung, yun yung kabayaran ng ginawa niya. At yun din ang inaantay ni Joseph, no? Na Mm. yun ang parang pinaka kicker ng ito na yung parang na-complete na ang may repentance talaga. Mapapansin natin, mga kapatid, mga kaibigan, yung word ni Judah to take care of Benjamin ay hindi lang basta word yun. Nag-exist yan until now. Kung maalala natin, yung mga nakapakinig ng aking mensahe sa yung dinidiscuss ko mga books of the Bible sa Second Kings, First Kings, Second Kings, Chronicles, First Chronicles, Second Chronicles, na ang 10 tribes, ang Northern Kingdom ay nakuha ng Assyria. Ang naiwan yung Southern Kingdom. Ang Southern Kingdom ay Judah and Benjamin. Magkasama si Judah sa si Benjamin. At si Benjamin is a smaller tribe, kaya more on a kingdom of Judah. Pero kasama si Benjamin doon. So, yung pangako ni Judah na alagaan niya si Benjamin ay actually na-carry over yon until many many years. Actually until now. So nag-merge na yung tribe of Judah, naging Jews na sila lahat, naging Judah lang sila, no? Naging house of Judah. So
Anyway, nung inexplain ni ah, Judah yon, hindi na kinaya ni Joseph. Sinigawan niya yung mga tao niya, umalis kayo rito. So umalis yung mga tao. Nung umalis na, sarado na, eh humagulgol na siya, umiyak na siya ng malakas na malakas. Sabi niya, ako ito, ako itong kapatid niyo si Joseph na binenta niyo sa Egypt at dito. Sabi niya, wag kayong magagalit sa sarili ninyo na ginawa niyo ito sa akin kasi ang nagpadala sa akin ng Panginoon, sabi niya. Makita natin dito yung kabutihang loob ni Joseph. Imbis na gumante, imbis na ipamukha niya sa mga kapatid niya, ay yung acceptance, yung forgiveness ang mas nanaig, ano. Makikita natin dito yung lahat ng mga itinuturo sa tinatawag nilang New Testament o sa mga messianic writings, ano. Especially yung mga tinuturo ng Panginoong Yeshua. Love your enemies and pray for those that persecute you. Yung Mm. do not resist an evil one kapag binigay sa iyo, pag sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo kaliwang pisngi mo, ganun. So, um, lahat yan ay nagkukulminate at ginagawa maski noon pa sa mga patriarchs, ginagawa na yon. Practice na nila yun, oo. Practice na nila yan. Hindi siya bago, kundi ipinapaalala ng Panginoong Yeshua at ng mga apostoles sa mga bagong mga tagasunod kung ano yung dapat na karakter natin. Ayon nga sa kasulatan na ang mga nasusulat ay ito ay ibinigay sa atin para matutunan natin. Ang pag-aaralan natin kung paano yung mga karakter ng mga tao, bakit sila minahal ng Panginoon, bakit sila naging ganun. Makikita natin ang mga patriarchs, nagkasala sila dahil may nagawa sila nung bata pa sila at kineri nila yon Mm. araw-araw, taon-taon for the last 22 years. As a matter of fact, for the next 17 years na tumira si Jacob sa Goshen hanggang namatay siya, plus 17 years pa. Nung namatay si Jacob, ang mga kapatid niya nag-aalala pa rin. Sorry pa rin sila. Hindi natatapos yung paghingi ng tawad. Makikita natin dito yung character na ganun. Hindi yung ang nakikita lang natin, ito gumawa ng mga kalokohan ito, mga ito. Parang ganun. Ano? So, may ano din Brad na pinapakita dito yung nangyari kay Joseph ay parang kapareho din ng nangyari kay Yeshua na Mm. nireject siya ng mga Jews. Hanggang ngayon may mga Jews na nire-reject sa kanya pero with a purpose kaya pala hindi natin dapat sila hinuhusgahan kasi Yan. may Yan. purpose ang Panginoon kung Mm. bakit hinahayaan niya na i-reject niya na siya ng mga Jews. Kagaya ng sinabi sa Genesis chapter 45 verse 7, sabi ni Joseph. Joseph, Mhm. God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth and to keep you alive by a great deliverance. So, Yan. may panahon ng Panginoon para lahat sila ay mag-save. Correct. Kaya Oo. pala nabasa ko rin, may verse din na nagpapahayag na all Israel will be saved. Yan, sa Book of Romans. Actually, yun nga sinasabi ni Apostol Pablo na ang reason kung bakit ay um, hinahayaan muna ng Panginoon na magkaroon ng blindness, ano, ang mga Jews Mm, para mm, makapasok ang mga nations, no? nations, Yung mga yes. tinatawag nilang Gentiles, pero Mm, actually it's from the nations, makakilala sila. Kaya nga sabi niya, kung ang kanilang rejection ay nagko-cause ng salvation ng mga nations, how much more ang kanilang acceptance, kundi resurrection and eternal life. So, kung ang rejection nila means salvation for the nations, ang kanilang acceptance would mean resurrection and eternal life. So, wag nating maliitin ang or parang bakit naman nila nire-reject, kasi oo, may certain purpose yun, ano. We have to understand that. Hindi siya dahil sa ayaw nila, kundi ito ay winil ng Panginoon, no? Up to a certain point.
ang kanilang blindness. Pero the moment na maalis yung blinder sa kanilang mata, Mm. ito ay magkukos ng great revival, no? At napakalaking um, kumbaga napakalaking event ito sa history ng mankind, Saka ano? nakita din natin kung paano pinractice ni Yeshua yung kanyang mga teaching na sinabi niya, love your enemies. So, naging enemy niya yung mga Jews nung panahon niya. At nakita natin na hindi siya nag-retaliate, hindi siya na gumampi o ano pa man, hinayaan lang sila. So, Mm, kitang-kita doon na ah, kung paano, sabi nga, walk as you walk, paano yes. lumakad ang Panginoon, ganun din tayo dapat Oo. lumakad. Yung ano, no, just for clarity, pag sinabi na ni-reject siya ng mga Jews o nakalaban niya yung mga Jews, hindi literally na mga tao, mga Jews, kundi yung binabanggit sa Book of John at sa mga epistles, it refers sa leadership ng mga Jews, no? Kasi ang writer doon mga Jew din eh. Mga followers ni Yeshua, mga Jew din. So, it's not a Yes, nation hindi nation na nag-reject hindi sa kanya, lahat. Oo, kundi yung leadership. So hindi leadership. siya inaccept ng majority of the leadership kasi may mga leaders din katulad nila Oo, Nicodemus, nila ano na actually maski si yung yung teacher ni Apostle Paul ano rin naging follower pa niya yun. So maraming mga naging followers siya na secret lang, no? Um, or hindi talaga sila makapalag ng husto kasi ang majority nga ay mm, ni-reject, no? Ni-reject si Yeshua. Pero maraming followers na si Yeshua ng mga Jew. So technically, it pertains to the leadership of the Jews, no? Yun ang rejection. Ngayon, going in the future, um, yung mga nag-reject sa kanya na leadership, yun din ang magiging parang tulay na mag-open sa sa mga mata ng mga common Jews. na Kaya during that mag-repent. time, all Israel will be saved. Um, pero magkakaroon muna ng great parang testing sa mga Jews. Saka, oo, revelation. Makikita natin yan sa Book of Revelation. So, balik tayo dito sa Parsha, Mm, makikita natin yung character, no? I-focus natin, kasi minsan ang tinitingnan lang natin yung si Joseph, ano? Which is, ang galing oo, talaga ni Joseph. Pero, tingnan din natin kung ano ang nag-cause, kung ano ang naging effect din nun sa mga kapatid niya. We have to understand bakit ang mga pangalan ng mga patriarchs ay nakasulat sa mga gates ng mm, New Jerusalem. Bakit sila? Di ba? Bakit hindi si Adam or si Seth, di ba? O si Noah o si Enoch. Yung mga or malulupit si, yun eh. or Na, si o Abraham. si Abraham na lang mismo, di ba? Bakit yung 12 patriarchs? Sa So kanila nakapokus ang oh, Panginoon. meron silang ginawa na above and beyond na hindi natin we have to discover, no? 'Yun ang mga ano ron eh. Sa maski sa mga apostoles medyo given ngayon dahil naging apostoles sila ni Yeshua pero um, hindi natin alam lahat ng nangyari katulad ni James maaga siya namatay bakit ang pangalan niya doon pa rin di ba so um, pero ang isang common denominator ng lahat ng ito, mga apostoles, tsaka mga patriarchs, yung 12 patriarchs, ay sila ang naging daan ng mga nations para makapasok sa Israel. Kung actually, didiscuss din natin yan sa mga susunod na parsha. Um, yung nung pumunta sila from Egypt, from Canaan to Egypt, 70 lang sila eh. Mm. Tapos 3, 4 generations lang eh. Paano nangyari naging alos 4 million sila? Wala namang kahit anong mathematics mo diyan hindi mo kasi maraming mga nagbenta ng sarili nila sa mga patriarchs na binili nila kasi wala nang mabentahan, wala na silang maibenta kundi katawan na lang nila yung kanilang para maging slave sila.
So, pero nakuha ito ng mga kapatid ni Joseph, pero hindi nila trinato ng mga slaves, but rather kapamilya. Ganon, ganon, kaya dumami sila ng dumami na i-convert nila ito. Nakita ng mga tao, ay ganito pala itong mga mga Israelites, mga anak ni Jacob, mga mababait pala ito. Kaya lumalapit ang mga tao sa kanila at sila naman ay hindi nila tino-turn away. Ito yung sinabi ng Panginoong Yeshua na kapag may lumapit sa iyo, huwag mong ito-turn away. Huwag Bibigyan mong mo ng tatanggihan. huwag mong tatanggihan. Do not let them go empty-handed, no? So yun ang ito yung mga characters na dapat natin malaman, intindihin. Makita rin natin yung repentance. Yung repentance, hindi lang ina-acknowledge yung mali, kundi actually kinokorek at bibigyan tayo ng pagkakataon na magawa ulit, mangyari ulit yun. Ito, nabanggit ko na ito dati at recently nabasa ko din, ano. Um, Sinasabi na minsan nangyayari ulit-ulit sa atin ng isang bagay dahil hindi natin maipasa-pasa yung 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 bagay na yun. Kaya laging ulit-ulit lang siya eh. So hanggang nagsa-cycle siya hanggang pag naipasa natin, then makaka-move on tayo. So ito, binibigyan sila ni Joseph ng way para makabawi. So tiningnan kung sila ba'y magtatantrum, magtetemper, papalag, kasi matatapang din sila eh. Pero hindi sila lumaban, naging down to earth sila. Talagang sinubject nila sarili nila sa ano lang, ito nangyari sa atin to, kasalanan natin to. Ang number one na well, actually after repentance, ang pinaka-importante rin is acceptance of punishment. Nung nangyari sa kanila yon, sabi nila ito na yung kaparusahan natin sa ginawa natin sa kapatid natin na si Joseph. So, iyon ang ano, no, inaantay nila yung kaparusahan nila na nangyari, technically, uh, many years ago, no? Kasi 13 plus 7 plus 2, so 22 years. In 22 years, may punishment na sila. Sabi niya, ito na yon. So tinanggap na nila, hindi na sila pumalag. Sabi, wala na kami masasabi. Sabi niya, kumbaga, hindi na sila nagsabi, hindi, ano yan, hindi namin ginawa yan. Yan inano kami, sinet up, ano. So, yun ang difference ng mga, sabi nga, sa mga kriminal daw, sa mga kulungan, lahat lahat inosente. Kasi walang umaamin ng kanilang pagkakamali eh. Lahat ano sila, hindi kami nagkasala. So walang difference, no. Pero in this case, alam natin dahil tayo nagbabasa ng istorya na hindi sila guilty. Pero inaccept nila yung fact na guilty siguro kami dahil nga may ginawa kami dati. So ito'y kaparusahan. So acceptance of punishment is a big ingredient sa repentance. Yung iba kasi gusto mag-repent pero ayaw ng may punishment. Hindi repentance ang tawag doon, di ba? Gusto mo lang makaligtas sa punishment. Ang tunay na repentance ay ina-accept ang punishment. Nangyari sa akin to dahil kasalanan ko rin ito. So, and then, yun na yun. Tulad ng sinabi ni King David, ano, sabi nung sinabihan siya ni Nathan the prophet kung anong parusa sa kanya, sabi niya, ito ay tatanggapin ko dahil um, ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Oo. Kasalanan ko ito eh. Sabi niya, I'd rather fall in the hands of the Almighty Living dahil God. Living dahil God. meron siyang mercy. May mercy siya eh. Kung Yes. tinatanggap niya yung punishment, Anumang pero meron punishment. siyang hope of mercy na towards the end ay hindi siya tutuluyan or babawasan ng kaunti yung punishment niya. So ganun yung ano, ganun dapat ang ano natin, ano, ang yung attitude natin. Na naging attitude ito
ng 10 patriarchs, no? Kasi hindi naman kasama si Benjamin doon eh. Hindi hindi siya wala siyang kinalaman doon, bata pa siya eh. Um, so pero yung 10 niyang kapatid, sila yun, umano na sila. Tapos si Joseph sabi niya, si Judah sabi niya, ako yung ano. Kasi ano niya yun eh. Kung wala siyang kung hindi niya inidiya yun, nailigtas sana ni Ruben. Kasi si Ruben yung ano, plano na niyang iligtas eh. Parang ano lang, pakakalmahin lang niya yung mga kapatid niya. Kasi galit eh. Pero ililigtas niya. Kasi gusto nang banatan, gusto nang gulpihin ng mga kapatid, baka mapatay nga. So, sabi niya, i-ano na lang natin sa balon. Na with a plan na ililigtas niya later. So, ito yung mga ano, no? Ito yung, kahit makikita natin dito, parang lalabas si Ruben, parang walang kasalanan. Pero kasama siya eh. Inano na niya, inaccept na rin niya ang punishment. Yan ang isa sa ano no, minsan wala akong kinalaman diyan. Hindi ako kasama sa punishment. Kasama ka sa punishment. Kapag ka may ginawang ang isa, lahat may punishment. So tatanggapin natin lahat 'yon. Tayo lahat 'yon. Ngayon, doon ang mercy. Ngayon ano, wag natin ililigtas sarili natin na hindi ako kasali diyan, wala naman akong ginawang kasalanan. O Hindi kaya dapat sabihin lahat nila, ay tayo. hindi, Oo. pinatawad na ako ng Panginoon. Parang Ayun, ganun. oo. Yun ang mas malupit. Ayaw Oo. maparusahan. Oo. Pero kasi pinatawad na daw siya, pero ayaw niyang tanggapin yung consequence ng kasalanan. Oo. At ang consequence ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Yan ang ano yan ang isa sa mga tinuturo ng Sabi niya, iba na hindi ka mamamatay. we Ikaw all ay must die. Sabi niya. hindi, not all will die. Parang ano, Ibig you will sabihin, God, change. yung hindi Oo. mamamatay, hindi sila makakaroon ng salvation kasi dapat mamatay muna para ma-save. Oo nga eh. Hindi sila maging part ng first resurrection dahil you cannot resurrect a living person. Oo, kasi hindi sila namatay o na-rapture Oo. lang. Oo. Ang problema kasi ang problema ng doctrine ng rapture is that unang-una, later theology lang to. Kahit ang mga Latest sila lang, John oh. Calvin, they don't even talk about that. Ang mga apostles, hindi pinag-usapan yan, mga anti-Nicene fathers, mga Nicene Mm. fathers, yung mga amain mula nung araw pa hanggang sa Reformation, wala. Pagdating ng 19th century, early 20th century, aba, meron na. Oo, so naging major theology pa siya. Ang problema sa ganyan, ang tao hindi na naghahanda ng kanyang kamatayan kasi hindi siya mamamatay eh. Oo. Pero isa lang ang alam ko na nagsabi ng ganyan, si Satan kay Eve, ano? Sabi niya, "You will not die. You will be like God." We will be like him. Sabi nga ng mga tao eh. We will not all die. Ngayon ang kinu-quote nila si Paul, no? Well, si Paul, iba naman ang sinasabi niya, no? It pertains to entirely different thing. So, yun ang problema. Pag hindi tayo nagre-ready sa ating death, eh walang mangyayari kasi hindi nga tayo ready. Ang readiness natin ay nag-pray to receive ako. Pero anong maihaharap mo sa Panginoon? Anong maihahandog mo? O, di ba? So, wala tayong ginawang kabutihan. Kasi not by works daw eh, not by good works, which is entirely incorrect. Na contrary ito sa inuutos ng Panginoon na tayo ay gumawa ng mabuti, tayo ay sumunod sa kanyang mga kautusan. Ah, Ito, number one dito, ang makikita natin dito is repentance and forgiveness. Dito sa parsya na to, kung meron tayong dalawang salita na maaalala, ito ay repentance and forgiveness. Ah, ang repentance, ang forgiveness will only come when there is repentance. Ang repentance ay aminin mo kung ano yung ginawa mo. Ano bang ginawa mo, 'di ba? At a part ng repentance ay turning away doon sa ginawa mo. Ayaw mo na nun ginagawa mo. Tapos part doon is
to actually Acceptance din. acceptance of punishment. Yeah, acceptance ng Sabi, sa kaano nun, katapat na punishment dun sa yan, oo. ginawa. Kaya nga sabi ni Judah, ako na lang. Kasi hindi ko kayang tanggapin yung mangyayari sa father ko. So siya ang nagte-take responsibility. Um, Kumbaga ang maturity ni Judah from 21 years old na binenta niya si Joseph to 43 years old na umaamin siya ng kasalanan niya at ina-accept niya is a big difference, no? At remember, namatay si Judah over 100 years old. So nabuhay siya ng maayos, no? Gumawa after magawa niya yung kay Joseph, ay pinagsisihan na niya yon hanggang tuloy-tuloy na hindi na siya umalis sa katotohanan. Yun ang ano natin, yun ang dapat matutunan natin na merong repentance. We have to understand that we have Mm. to repent from our ways. Ang problema, Sister Deb, ng repentance, hindi na ako ganito, dati di ako nagsisimba, ngayon magsisimba na ako. Hindi naman repentance yun eh. Mm. Ang Pangako repentance, mo lang sarili mo. ang repentance is turning away from sin. What is sin? It's transgression against the law, against the Torah, di ba? So, yung ano na yon, yung pagbalik loob mo, dapat lahat ng ginagawa mong laban sa Torah ay gagawin mo na yung ang mga commandments. Yun ang repentance. Tapos yung punishment nun, tatanggapin mo. That includes death. We have to acknowledge that we will all die because of sin. Tapos, we just have to be ready on how to repay for that, no? Ang sasabihin naman nila, binayaran na ng Panginoong Hesus Kristo yan. Wala na ako pagbabayaran. Ayos. O, libre-libre, no? We still have to pay for that, no? Yun ang ano natin. May kabayaran lahat, no? We have to repent, we have to do what is good and right. Makikita natin yan sa Ezekiel 18, Ezekiel 33, and the rest of the scriptures. Kailangan natin sumunod sa patakaran at mga kautusan ng Torah. Ito yung ginawa ng mga patriarchs. Ang galing ng dialogue nila, Sister Deb, dito eh. Mm. Kasi talagang makikita mo from a very uncaring and si Judah naging very caring siya. At ginawa niya ito in lieu dun sa kanyang o kapalit ng kanyang maling ginawa. So tatapatan mo ang maling ginawa mo ng mabuting gawa. Restitution. Yeah. Restitution. That's correct. So doon nakita ni Joseph. Kaya naiyak si Joseph eh. Kasi nakita niya na talagang totoong mababait talaga ang mga kapatid niya. Nagkataon lang. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magagalit sa sarili ninyo. Kasi hindi naman kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Panginoon eh. Mm. So dito makikita rin si Joseph yung kanyang forgiveness, ang kanyang chesed, no? Na napaka ano ang puso niya. Wala siyang hinanakit, no? Um, Hindi siya ang ang sinasabi niya, kaya ako pinadala rito para mailigtas ko kayo. Magkaroon ng remnant dahil meron pang famine na mangyayari sa land, ano. Itong maganda rito, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, lagi nating isipin bakit tayo dito sa sitwasyon na to. Hindi para Mm. sa sarili natin, kundi para sa iba. Hindi para mag-enjoy tayo at relax at kundi bakit ako pinadala dito ng Panginoon? Para makatulong ako sa iba. Para maging makapag-gabay ako sa iba. Para maiahon ko sa sitwasyon ang ibang tao. Yun ang ano ron eh. Hindi hindi makasarili. Si Joseph hindi niya ini-enjoy yung kanyang position lang na ah, otherwise ang dami niyang asawa. Isa lang asawa ni Joseph eh. Dadalawa Mm. nga lang anak niya eh. Hindi talaga siya nag ano ng sarili niya eh. Ang iniisip niya lagi yung mga kapatid niya, ang tatay niya,
na mapagmahal siya sa pamilya, no? Yan, number one yan, ano? Yung pagiging papagmahal sa pamilya, especially sa magulang. Dito actually, Sister Deb, hindi pinakita dito sa Book of Joshua. Sa Book of Genesis, pero sa Book of Joshua. Nung dumating si Jacob, kasi ang ginawa ni ah, Joseph, pinadala niya ang kanyang chariot, yung sarili niyang chariot as a Mm. proof. Saka para si Jacob mas convenient ang pagbiyahe. Hindi siya sasakay lang sa donkey or what, sa chariot talaga. Tapos, dahil ito'y chariot ng mga Egyptian, kumbaga may safe passage sa mga Canaanites. Hindi mo pwedeng galawin ng mga Egyptians, kundi patay kayo lahat, di ba? So, syempre may driver na chariot yun. Understood na may mga guards yun, no? Hindi lang yun basta, ganun lang yun. So, nung kinuha si Joseph, si Jacob, nung nakabalik na sa papunta na sa Goshen, sa Egypt, sinalubong siya ni Joseph. Hindi si Joseph nag-antay lang na o punta ka rito sa aking kaharian, ganun. Hindi. Pumunta siya doon, ayon sa Book of Joshua, binigay pa niya ang corona niya sa tatay niya. Ito yung honoring your father and your mother. It's beyond respect. It's like giving them an honor. Yun ang ano ron, ano. Ah, Ngayon, wala man tayong corona, wala man tayong chariot or something. Ang best way to honor our parents is to actually Mm. be the best that we can be, no? Yung mabigyan natin sila ng karangalan dahil sa ating accomplishments at kung anong klaseng tao tayo. But ultimately, mabibigyan natin ng honor ang ating mga magulang by keeping God's commandments, no? Doon talaga ano yun, kasi ultimately ang ama natin, our God the Father is our Father, no? Mau-honor natin siya. Kaya nung makikita natin ito, Sister Deb, mga kapatid, mga Mm. kaibigan, sa Book of Job, ano? Job 1:6 or Job 2:1, pinagmamalaki ng Panginoon si Job. Sabi niya, nakita mo ba yung aking servant na si Job na talagang ano siya, napakahusay niya. Pinagmamalaki niya eh. So, um, kung tayo ay gagawa ng mga bagay na makakapagbigay ng glory sa Panginoon, ano, ay ipagmamalaki din niya tayo. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, let your light so shine before men that they will see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. Ang ibig po sabihin nito, no, yung light natin ay ito yung Torah. You know, Mm. um, ito yung mga sinasabi natin, pero yung sinasabi natin ay ginagawa din natin. So nakikita nila, tapos ay ginagawa mo rin. Ito yung good deeds natin, ano. So, hindi natin sa like, broadcast yung mga ginagawa natin. Kundi ito ay kapag may sinasabi tayo, nakikita din ng iba na ginagawa rin natin, na hindi na natin kailangan ipagmalaki, na i-broadcast, naka-YouTube, naka-social media, mga ganun, ano. Maraming gumagawa ng mga magagandang bagay, Sister Deb, pero naka-social media. Mm. Di, natanggap na nila yung reward nila. Yun yung accolades of men, no? Oh, Yung appreciation, palakpakan ng tao. Mga, saka pagpapalak. mga, saka mga kinita sa pera sa ano, sa YouTube. Di ba? Na-monetize na nila. Kumita na. Yun ang reward Kumita na nila. sa YouTube. Ang reward na kailangan natin, Sister Deb, ano, mga kapatid, mga kaibigan, yun Oo. yung galing sa Panginoon. Yun yung tunay na hindi mawawala eh. Kasi unang-una wala makakanakaw noon eh. Kaya nga sabi niya, um, y- dapat daw mag-ano tayo, mag-ano tayo ng treasures in heaven, na kung saan yung mga moth and thieves cannot destroy or cannot take it away. Hindi nila pwedeng nakawin, hindi nila pwedeng sirain. Kasi yung treasure natin yon. So ito yung mga magagandang gawa natin, ano. Kapag gumagawa tayo ng mga certain things,
na nagbibigay ng glory sa Panginoon. Whatever it is, yung mag-isip tayo ng maganda na makakatulong sa kapwa natin na sikreto lang. Tapos yung ibang tao ay hindi nila alam pero ang Panginoon, ang Ama natin alam. Nakakapagbigay tayo ng glory sa Kanya. Kasi saan? Hindi dun sa mga tao kundi sa mga spiritual being. Ang Mm. pinagmamalaki tayo ng Ama natin sa mga angels, kahit sa mga Mm. demons eh. Kita nyo tong tong servant ko, kita nyo to si sister ganito, si brother ganito, si ganito, no? Kikilala niya. So, pinagmamalaki niya tayo. Pero kapag meron naman tayong ginagawang mali, ay parang napapakama, oh, ito na ba yung sinasabi mo? Di ba? Parang pangit ang dating eh. Di ba? Um, hindi maganda yung sasabihin, no? O, akala ko ba sabi mo, okay to. Bakit parang hindi naman? So, yun ang problema natin. So, let's do our best na makapagbigay ng glory sa Panginoon, no? Katulad ng Mm. mga patriarchs tuwing binabasa natin to, talagang ang puso natin ay tuwan-tuwa, no? Kay Joseph. Kay Joseph tayo nakafocus. Okay talaga yun si Joseph, pero okay din yung mga kapatid niya. Okay Yes. din na talagang sila ay repentant, sila ay willing na magtulungan kahit wala silang ginawang kasalanan. Sama-sama together tayo. Kasalanan mo, kasalanan ko na rin. Kahit kasalanan mo lang, kasalanan So, rin natin lahat. isang Oh. example din ito ng isang buong pamilya na hindi naman sila mga perfect pero in the long run, nagkapatawaran at nagkasama-sama naman. Hindi sila naglalaglagan, no? Sama-sama sila. Oh, hindi tayo-tayo. Pero hindi yung nagtatakipan. Ngayon, mga politician nagtatakipan eh. And hindi, dapat ito, Kaya walang sama-sama tayo nangyayari. ito kasalanan natin lahat ito, tayo lahat. Oh. Walang gustong Mag-suffer tayo. tumanggap ng Oh, parusa dun sa kasalanan nila. oh, walang gusto. Ibinibintang sa iba. So, wag ganun tayo ay dapat maging yung repentant at the same Sabi time nga, i-accept natin. transparency Oo, yan is the Kaya best ito, policy. naging honest ang mga patriarchs eh. Sinabi nila talaga kung Transparency. anong nangyari lahat. Nangyari lahat, kaya ayun. Oo. Ang resulta ng ganyan ay may forgiveness, no? Ah, Mm. tapos nung si Joseph din hindi na rin niya kinaya yung sinabi niya, no? Na inamin na niya yung kanyang situation na nagulat yung mga kapatid niya. Gulat na gulat. Hindi nila malaman kung anong gagawin nila May eh. nakita din ako, Brad, na sa sitwasyon ni Joseph na halos wala naman siyang ginawang masama sa mga kapatid niya and yet naranasan niya yung lahat ng dusa hanggang sa makarating siya sa ganung estado. Dapat nga kung sa ibang tao magmamalaki na sila, di ba? Pero si Joseph, nandun pa rin yung pagmamahal sa kanyang pamilya. Yan, oo. Doon makikita na minsan may mga nangyayari sa atin dahil may rason ito. At kung tayo ay magiging matatag, tayo ay hindi tayo bibigay na sa sa sitwasyon, kundi maging matatag tayo. Pag nakatapos tayo dun sa na yon, sa pagsubok na yon, ay ang laki ng reward. Ang laki ng reward, no? So, yun lang i-ano natin yon, yun ang isipin natin lagi. Aralin natin ano ang mga karakter nitong mga Mm. patriarchs na to. Bakit sila minahal ng Panginoon? Yan, Sister Deb. Bakit sila tinutukan ng Panginoon? Yan. Okay, so bilang conclusion, habang nagsasalita si Brother Richard ay nakakuha tayo ng mga insights at mga lessons learned from the family of Israel or the family of mga sons of Jacob. So, una po dito ay yung mga natutunan natin dito, yung sufferings na naranasan ni Joseph and at the same time nag-suffer din yung kanyang mga kapatid dahil sa kanilang ginawa kay Joseph. So, hindi natin masasabi na si Joseph lang yung nag-suffer. Suffer din sa sobrang guilt sa kanilang naging kasalanan at the same time pinakita nila doon na totally repentant sila sa kanilang ginawa kay Joseph even without saying it. 'Di ba? Walang nabanggit na patawarin mo kami dahil kami binenta ka namin sa ano, inano ka na, dineclare ka namin na patay na. Parang hindi na kailangang ilitanya yung Mhm. mismong pagpapakumbaba at Mhm. acceptance nung
situation is also a sign of repentance. Mhm. And then, nakita natin kung paano nag-forgive si Joseph na sa kabila ng lahat ay mahal na mahal pa rin niya yung kanyang mga kapatid at Mhm. ang concern niya sa kanyang tatay at sa kanyang bunsong kapatid. Mhm. And also, acceptance of their, kung sabi nga, pwede natin itong iangkop sa buhay natin ngayon kung nasa sitwasyon tayo na hindi maganda, sitwasyon na hindi pa masasabing blessed, and yet, yung sitwasyon na pala yun ay blessing din pala sa ating buhay kapag darating ang panahon na meron palang design ng Panginoon na dadalhin ka niya mula doon ay patututunan natin at dadalhin ka niya sa kung saang estado kanya gustong ilagay. So, ah, ayun na, in-accept ni Joseph na kaya nangyari ito ay para maging ako ngayon ang makapagligtas sa lahat ng sa lahat ng tao from famine, sa pagkakagutom at Mhm. nasama doon. Natulungan niya ang kanyang pamilya, buong pamilya. And also, natutunan din natin kung ano yung action nila tungkol sa restitution. Mhm. Nakita natin yung pagpapakumbaba ng mga magkakapatid at sabi nga kaya nilang itaya yung buhay nila para patunayan na hindi sila nagsisinungaling at wala silang masamang intensyon. At Mhm. ganun din, dahil sa mga itong mga pangyayari ito, na-redeem ang Israel from famine. Na-redeem sila sa panahon ng tagutom. And Mhm. also, natutunan natin yung mga characters ng lahat ng mga tauhan sa Torah portion natin dito mula kay Joseph at sa kanyang mga lahat ng mga kapatid. At ganoon din sa kanyang ama na si Jacob na kita natin sobrang pagmamahal sa kanyang anak na si Benjamin. And Mhm. also, akala niya namatay na si Joseph. Mhm. Okay, so yun po. At alalahanin po natin na kung patuloy po natin susundin ang mga patukala ng ating Panginoon, ang kanyang mga bilin, ang kanyang mga lesson, ay leksyon mula sa Torah ay patuloy po natin matatamo yung mga kapayapaan, yung kabilang kapayapaan, kundi pagpapala ng Panginoon. Ayon po sa Psalm 34 verse 15, ang mata ng Panginoon ay nakatutok sa mga matutuwid. The eyes of the Lord are upon the righteous at ang kanyang tainga, ang kanyang pangdinig ay open o bukas sa kanilang mga hinaing. Okay, so balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon ito na pag-usapan namin ng buhay ng mga patriarchs, ang buhay ni Joseph, kung saan ay naging mapagpatawad siya at ang mga kanyang mga kapatid na naging repentant sa kanilang ginawa at sila ay nagbayad at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Nawa Panginoon ay matutunan namin ang kanilang mga karakter, kanilang mga ginagawa upang maisabuhay din namin ito at makapagbigay din kami ng kaluguran sa inyo. Salamat Panginoon sa Wow Smile Radio na patuloy nagbibigay sa amin ng kaparaanan na maihayag ang inyong salita, ang YouTube at ang Facebook at ang ibang Yes, social media. Salamat Panginoon kay Sister Deb na bagamat nasa kabilang ibayo siya ay nakakapaglingkod pa rin kami sa inyo. At naway pagpalain niyo siya at ang kanyang pamilya at lahat ng mga nakakapakinig ng inyong mensahe amen, na maging mapayapa at magkaroon ng kapayapaan ng ang mga pag-iisip at kaluluwa at ang yes, lahat ng natututunan ay maisabuhay upang ito po ay magbigay ng kaluguran sa inyo. Binabalik po amen, namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. amen. At inutusan nga ni Moses, ng Panginoon, si Moses na utusan si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarakaka Adonai bishmerecha. Yaer Adonai panabelecha vikunecha. Yisa Adonai panavelecha biyesem lecha shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom.
Ating pong tinalakay ngayon ay ating pong ito po sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorcery Ministries. At send us a comment, likes, ganun din spread na rin po yung mga lessons, mga Torah portion sa ating mga friends, sa lahat ng mga kaibigan natin, ang mga friends natin sa Facebook upang lalo pang marami ang makarinig ng Torah portions every Sabbath at matuto din spend ang kanilang time at pagpanahon po ng Sabbath sa pakikinig at pananalangin. Patuloy po natin i-enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ating Panginoon, the Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah, at tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po inyong lingkod si Sir Debbie Farrello with Brother Richard Seaton. Sa kabilang linya, patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.